Thank you. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer happenings and trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa Deezer H TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento. Oras natin sa buong Pilipinas. Oy! 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Good morning, sunshine. I hope that you're well. Honey, I missed you last night when I fell. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! The world gets so dark, love, when you go away. They say absence make us the homegrown. Magandang morning! Good morning, Pilipinas. Good morning, partner. Good morning. Ito, alam mo yung yung tugtog talaga ni Miss Let, talagang nakaka-good vibes. Pang-Sunday na pang-Sunday. Pang-Sunday na pang-Sunday. Yung pag pinatugtog mo, hindi nakaka-feel old. Parang hindi mo maiisip yung taas pasahe, Yes. yung taas ng mga presyo ng mga bilihin, mga ganun. Yung pandesal, parang hindi magmamahal. Uy, ang sarap ng pandesal pag umaga, ano? Oo nga. Ba naiisip ko na tataas ang presyo ng pandesal, parang nanlulumo ako. Pandesal pa lang yan, ha? Isipin mo, partner, kapag ganitong bumabalik yung amihan, sarap sa umaga, no, magigop ng mainit na kape, tas pandesal. Alang, lulunukin mo talaga. Magandang balita, talagang kasama yan doon sa epekto ng krisis. Oy, good morning, Metro and Mega Manila. Kumusta ho kayo? Sa mga kababayan namin sa mga lalawigan at syempre sa lahat ng Pilipino saan mang ibayo sa daigdig. Kamusta naman dyan sa Gulf region, yung ating mga kababayan dyan? Parang, alam mo ba, sabi ng mga kakilala natin dyan sa United Arab Emirates, wow, daming friends. Wow. Parang bawal na rin ata sila mag-post ng videos. Related to the happenings dyan sa UAE. Pero sa totoo lang, hindi pa natin masabi na humuhupa yung tension Dahil patuloy pa rin yung pag-intercept ng missile sa iba't ibang bahagi ng Gulf region. Dahil habang patuloy yung tension dyan, patuloy din ho natin nararamdaman. Matakay mo 2 weeks pa lang yan, partner, na krisis sa gitnang silangan. Kanya-kanya ng postura yung ating mga serbisyo, produkto rito sa Pilipinas na para bang sila'y apektado na agad, di ba? 2 months daw ang inventory ng langis.
Isipin mo dahil doon na pati ang pagtatrabaho, 4 days na lang na trabaho, Ayan, lahat ipinatubad, di ba? I wish for your heart. Ikaw ba bilang empleyado, paano ka paano ka naghihigpit ng sinturon? Maliban doon syempre sa sumusunod tayo sa 4-day work week, kung meron man, o yung iba sa atin, syempre nagtitipid, nagbabudget. Paano ka paano yung diskarte mo? Ito isa sa diskarte ko ngayon na partner. Tataas kasi o tumaas na rin ang Meralco, 'di ba? Kuryente. At nakita namin kahapon ang bill namin ng aking kasama sa bahay at maiiyak kami sa bill. Siguro isa 'yun sa Nagdoble ba halos? Halos, umanga talaga ang presyo namin. Kaya naiyak. Yung binabudget namin para sa isang buwan na, kailangan namin siyang dagdagan. O kaya ngayon naman na paparating na buwan, kailangan namin babaan yung kinukonsumo namin. Ayun. Ang sabi ng Meralco, Manila Electric Company, ngayong may 4-day work week, malamang sa malamang, baka bababayad doon sa transportation cost. Pero, magpapataas naman sa bill. Kuryente. mga gumagamit ho ng kuryente, ganun din, di ba? Kuryente at tubig. Pinag-uusapan namin ni partner, kunwari, ang empleyado, nag 4-day work week, work from home siya, pag Friday, itataas naman ang bill niya sa kuryente. Siyempre, kailangan nyo mag-charge. Yes. Mainit pa ngayon dito sa atin. Mainit-init, di ba? Buti nga, 5 video itong huli, pero huling sigwado na raw ito, sabi ng Pag-asa. Kayo ho, paano ho kayo nagtitipid? Ayoko yung ganitong tanong kasi parang lumalabas, nandun na naman yung pressure. Sa taong bayan na naman, sa publiko na naman kung paano tayo nag-a-adjust. Pero hindi sinasadya, partner, talagang nasa atin yung yung responsibilidad para sa sarili natin. Although syempre mayroon ding pananagutan ng gobyerno. Ang sakit man, nasa atin na yung gera na hindi naman natin sinimulan. Ito dahilan ng ating paghihirap sa ngayon. Ako doon sa bahagi ko naman kung paano kung tayo ikaw tatanungin, partner. Paano tayo nagtitipid. Yung mga immediate na gastos gaya nung transportation, yung pagkain, doon siguro nag-check pa lamang. Kaya lang since ito nga yung Meralco bill, paparating pa lang yan Tapos diba? yung sa tubig, magtataas din ang singil. Oo, hindi pa natin napapactor in dyan yung Middle East conflict. At saka pa lamang din natin makikita sa mga sunod na pagkakataon kung paano talaga yung ating pagtitipid na gagawin. Pero para sa pangkalahatan, sa pangmalaking bahagi, yung gobyerno natin nagutos na ngayon 4-day work week, iba, energy conservation efforts, less carpool, more carpool, less non-essential travels para ng pandemic. Titingnan natin kung magiging option na rin natin ang less pandesal. Paborito natin yan sa Kapukrami, partner, pag umaga. O sino mauna sa press office, magdadala ng pandesal. Malunggay pandesal. Alam mo ba, partner, pati sila kay Deo Macalma, paborito din ang pandesal. Pagkahapon paghapon may dala siyang pandesal dito, may peanut butter pa yan para sa palaman. Paano yan? Baka magmahal na rin ng ang mani. Yun lang. Kakatulo si Bosset, sabi ni Bosset, mihira na nga lang makakain ng mani. Magmamahal pa. Okay, kami muna ang pagtiisan nyo ngayong umaga para sa mga nagtatanong kung saan si Miss Let. Sabi, nakauwi na si Pangulong Marcos mula sa New York. Si Miss Let wala pa. Sinasamantala habang hindi pa tumataas ang pasahe sa mga shipping lines. Kami hunang inyong pagtiisan hanggang alas 8. Ito po si Vina Pearl Hesoro. Ako naman si Edniel Parrosa. Maynila, ito ang Pilipinas! Ito nag-uusapan natin, epekto pa rin ho ng krisis sa gitnang silangan, pero alam nyo kung mayroon mang numero 1 na makararamdam nito, ito ay sabihin natin yung immediate impact partner. Actually, 1-2 linggo na kanilang nararamdaman yung mga tsuper ng mga papublikong transportasyon. Bakit kanyo? Malamang nagmamahal ang krudo, nagmamahal ang gasolina. Sa susunod na mga araw 20 pesos partner sa diesel, mahigit ang imamahal.
Yun nga parang malulungkot ka na lang, maaawa ka na lang talaga sa Nakakaawa. mga chopper. Lalo na nung mga nakaraan na meron tayong nai-interview dito sa DZRH, Yes. di ba? Sinasabi nila na yung nakukuha nilang pera sa pagmamaneho, sa pagdadrive, pang ano na lang, pang bayad na lang sa kanilang panrenta doon sa jeep. Yung yung boundary kung boundary, tawagin. di wala na daw silang naiuuwi para sa kanilang pamilya, di ba? Ano yan double-edged sword talaga yan sa transport sector sapagkat kung gusto mong makatipid, hindi ka masyadong hahataw sa pasada Pero kung hindi ka naman hahataw, hindi mo rin mababawi yung pang boundary mo at saka yung pang gasolina o pang krudo mo. Kaya ang lumalabas na 12-12 oras o nag-extend sila sa kalsada, pero konti yung naiintriga nila sa kanilang mga pamilya, mga naiuwi. Hindi lang yun, partner. Habang tumataas itong presyo ng gasolina, up ng diesel, ay kasabay nito, hindi naman din sumasabay yung presyo o yung taas sa pasahe. Kaya yung iba nating mga kabayan, ito, may mga sumbong sa atin, may mga kung tawagin nananagana. Sabi magpatong ng pasahe, bawal naman ho yan, kaya lang kung titignan susuriin, talagang naiintindihan mo rin yung iba dahil napakabagal din ng usad ng gobyerno dun sa sa kanilang subsidy or kung di ma'am doon sa hirap na fare increase. Alam mo, meron din 'di ba nga jeepney drivers na binabanggit na dahil nga dito sa nangyayari, mas pinipili na nilang mag-cutting trip. Ngayon nga, pinuputol nila yung oras ng kanilang pasada, kaya lang yun nga double-edged sword kasi sa'yo, ikaw rin ang talo doon dahil hindi ka rin makababawi talaga sa kita mo. Pipiliin mo kung matitipid ka ng sunog ng diesel o hahataw ka doon sa pagkuha ng pasahero. Alam mo, meron din nga tayong mga kasamahan dito na may mga sariling sasakyan na iniisip nila ano kaya ang mas epektibong paraan nga para mas makatipid commute sila. Talaga, no? Habang hindi pa nagmamahal ang pasahe. Oo, diba? yun nga, iniisip nilang magko-commute na lang sila. Nag-usapan nung natin yan sapagkat mamaya ho ay may makakausap tayo sa sektor ng transportasyon na lately ay nagbabanta na rin, nagkakasa ng kanilang mga pag-alma at kilos protesta para bumoses dito nga sa nangyayari krisis na ito. Pero in the meantime, bigyan muna natin ang daan ng mga paalala. Kami pa rin ho ulit ang inyong makakasama hanggang alas 8. Ito po, si Bina Pearl Hesoro. Ako naman, si Edniel Porroso. Alas 7:15 ng umaga. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan.
Talakayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang no contact apprehension. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Ay naging mapayapa at maayos itong halalan sa 2nd District ng Antipolo. Pamalalan niyo ay yumao si Congressman Acop at kinailangang palitan yung kanyang pwesto bilang representante dito sa kanilang distrito. Bagamat meron lamang hong 33% o higit 30% voting turnout na mababa, sabi ng COMELEC. Hindi tayo ulit ng update mula sa syudad ng Antipolo sa lalawigan ng Rizal. Ang bagong halalho, ang Congressman-elect Philip Acop ng 2nd District ng Antipolo inaasahang manunumpa sa Lunes o bukas po yan. Pakinggan natin ang report ni Giselle Ricafort, RH14, RH15. Giselle Ricafort, Giselle? Edniel, inaasahan na manunumpa na sa pwesto si Congressman-elect Philip Acop ng 2nd Distrito nitong Antipolo City sa darating yan na Lunes. Ito yung sinabi ng ilang nakausap natin mula dito sa District Board of Canvassers sa Inares Event Center sa Antipolo City. Nagpasalamat naman si Acop sa libo-libo niyang mga taga-suporta kasabay ng pagsiguro na hindi daw niya bibiguin yung mga ito at isusulong yung mga inisyatiba na magpapaigis sa kanilang kapakanan. Ibabalik-anya niya yung
boses ng distrito sa Kongreso matapos nga sumakabaling buhay yung ama niyang si Congressman Romeo Acop noong 1 taon. Tututukan daw ng bagong kongresista yung kalusugan at edukasyon, gayon din yung kabuhayan, infrastruktura at food security o yung seguridad sa pagkain. Idiniin ng nagkababatang Acop na hindi nakasandal yung ingay ng kanyang naging kampanya, kundi sa paninindigan na kailangan ng bawat taga-distrito yung alagang may malasakit, serbisyong maayos at pamumunog angkop sa tunay nilang pangangailangan. Kumandidato bilang independent yung 5 niyang nakalaban at si Acop naman bitbit ng National Unity Party, yung ikalawang pinakamalaking voting bloc sa Kamara de Representantes. Nahaharap yung nakababatang Acop sa disqualification complaint doon naman sa Commission on Election dahil sa umano'y vote buying, pero sabi ng poll body, sasalang pa yan sa masusing review at due process. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Di ko natanong si Giselle kung kamusta ang klima sa Antipolo. Sapagkat kahapon yung Tanay Rizal, ikatlo doon sa pinakamalamig kahapon. Sa report kanina naman ni Romy Gonzales, higit 9 degrees Celsius lang ulit yung temperature sa Baguio. Tapos dyan naman sa may Benguet, ayun, mayroon ng malaking tipak ng frost. Hindi na ata frost ang tawag dyan, bloke na yun ng yelo. Pwede na ata sa iced coffee. Pwede na. Ay partner next week kasi doon ako magpupunta eh. No, habulin ko ang amihan partner. Doon ka rin. Magkikita-kita tayo niyan ha. Nako, na-booking ha. Nagkaalaman pa. Oo, mukhang magkakape pa tayo doon ha. Pero alam mo, bago natin pag-usapan itong mga travel, may masasakyan ba tayo partner? Tataas na ba ang pasahe pagpunta natin kasi, doon? Kasi diba, yung mga pampublikong transportasyon, kung tayo umaaray tayo partner doon sa taas ng presyo ng mga bilihin, itong mga kasama natin kababayan tsuper, sila yung unang nakararamdam yan dahil grabe no, sa mga sunod na araw, mantakay mo, 20 pesos sa diesel pa lamang yan. Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Kami pa rin ang inyong kasama. Ito po si Mina Pearl Hesoro. Ako naman si Edniel Parroso. At kasama rin natin sa ating linya, National President ng Grupong Piston, si Sir Modi Floranda. Kamodi, magandang umaga ho. Welcome ulit sa DZRH. Magandang umaga po sa inyong dalawa at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Sir, 2 weeks na mula nang sumiklab yung tensyon dyan sa Middle East. Kumusta epekto so far? Kalahating buwan na para sa ating mga kababayang mga tsuper. Mula po nung bago pa man sumiklab yung digmaan na nagaganap gawa ng US, ay talaga na mga bumungad sa atin ng January ay wala nang humpay na pagtaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay nakaka-epekto sa ating kabuhayan at sa ating mga mamamayan sapagkat ang epekto nito yung pagtaas ng mga bilihin. May mga reports coming from the TNVS side, halimbawa, na may mga ilang units na, partner, isinasoli doon sa operators yung sasakyan dahil hindi na maibiyahe. Gayong din, may mga nakapanayam kami Kamodi sa nagdaang linggo. Yung iba nagpuputol ng biyahe, yung iba humihinto na mismo sa biyahe. May mga ganito ba kayong miyembro Kamodi? Hindi na talaga namamasada? Meron na tayong namumonitor doon sa pagbabawas ng oras sa biyahe na kung dati ay bumibiyahe tayo ng 12 to 18 hours hanggang 20 hours. Ngayon ay bumibiyahe na lang sila halos ng 12 to 16 hours sapagkat yung kanilang karampot na nalilikom ay napupunta lamang sa crudo dahil nga sa ubod ng taas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Kaya nag-ano talaga na malaking bawas sa kanilang pamamasada. Ayan. Kamodi, para po sa inyo, sa mga nararanasan natin ngayon, lalo na po sa inyong mga tsuper dyan, ano po ba ang naiisip nyong sanang agarang solusyon para po sa gobyerno, para po maibsan itong ating nararanasan ngayon? Sa atin ay ang malinaw yung ating panawagan na hindi emergency power yung kailangan ni Bongbong Marcos, kundi ang kailangan niya ay maglabas ng isang executive order para isuspindi yung implementation
ng mataas na buwis sa produktong petrolyo sa ilalim po ng excise tax at ng VAT, at tanggalin din basura na itong old regulation law sapagkat napatunayan naman sa loob ng 28 years ay hindi naman talaga nagsilbi sa interes ng mga mamayan, bagkus nagbigay laya lamang sa malalaking mga negosyante katulad ng Shell at Calvis at Petron. Sir, binabanggit mo hindi na kailangan ng emergency powers para isuspend yung excise tax. EO will do. Opo, at may mandato ang presidente para maglabas ng isang executive order, lalo na sa ganitong nagaganap na krisis na alam naman natin, ang emergency power ay matagal pag-usapan sa Kongreso at sa Senado yan. Ang kailangan po ng mamamayan, hindi lamang ng mga driver at mga operator, yung kagyatang tugon ng pamahalaan sa ganitong nagaganap na krisis sa mataas na presyo ng petrolyo. Kaya ang sinasabi natin, yung paglalabas niya ng executive order, mandato din bilang pangulo siya ng ating bansa sa panahon po ng krisis. Ika nga, wag na patagalin, partner. Di ba meron tayong binabanggit kanina na ilan sa mga drivers parang napipilitan na silang magtaas ng pasahe kahit nga wala pa namang order na magtaas na kayo ng pasahe. Akamo, di ano po ba ang masasabi nyo sa mga drivers po na ganito na po ang ginagawa ngayon? Sa atin ay hindi po natin pinapahintulutan na magtaas sila ng pamasahe ng walang kakulan na dokumento. At pero sa atin ay kailangan maging malinaw sa kanila kasi may kakibat po na may kakibat na violation. Kaya sa atin ang panawagan nga natin sa gobyerno kagyat na magkaroon po ng aksyon ng pamahalaan, lalo na sa ngayon talagang malaki na yung nawalang kita, na kung saan ay kung titingnan po natin, ang huling per height natin ay noong October ng 2023 pa. Mula noon ay hindi naman naampat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa ngayon po ay halos mula noong October ay umaabot na po ng 33.70. Wow. Ang tinaas po sa presyo ng diesel, hindi pa kasama itong dalawang malaking pagtaas. Kaya pag isinama po natin, halos 70 pesos na Grabe, yung itinaas. Kung anin po natin mula nung huling per height. Kaya sa atin, ang panawagan talaga natin, kagyat na tugunan ng gobyerno itong usapin na nagaganap na krisis. Sir, magkano na ba nawawala sa atin dahil doon sa binabagit mong calculation? At saka... kung mula po nung huling tayo nag-per height hanggang sa kasalukuyan, ang direct ng nawawalang kada araw po ay 1,870 yung nawawala ng kita ng ating mga driver at mga operator. Kapag sinuma po natin, kung kami po ay nagkukonsume ng 30 liters per day, ay halos 42,000 po per month na yung nawawalang kita ng ating mga driver at operator. Mas malaki pa sa sahod ng ilang empleyado, partner. Maraming empleyado. Kaya talaga totoo yung mga sinasabi nilang wala na silang maiuwi sa kanilang pamilya dahil nga sa nangyayari ngayon. Sir, in absence of this issuance of executive order o kahit anong hakbang para repasuin or alisin pansamantala yung excise tax, anong mga dapat nating sigurong gawin? Siyempre, meron nasa mesa ngayon, pinag-aaralan pa rin, napakatagal pag-aaralan, 2 weeks na, itong fare increase, provisional fare increase. May sinasabi yung isang grupo na 15 pesos at least yung gusto nilang maging pasay, provisional fare. O minimum yan. Anong dito ng piston, sir? At sa bahagi po natin ay karapatan po ng mga driver ang madagdagan yung kanilang kita. Kahit sa bahagi din po namin sa piston, kami po ay magpapail din ng dagdag pasay sapagkat sa laki na nga po nung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator, hindi lamang ng mga jeepney, kundi sa lahat ng mga pampublikong transportasyon. Kung tatanggalin nila yung excise tax at saka yung VAT, ay iano po natin, magkakaroon po tayo ng mga pagbabago sa ating mga ilang kailangan natin gagawin. Kaya sa atin, yung usapin po ng dagdag pasahe yan po ay karapatan ng ating mga driver at mga operator para maibsan yung mas malaking halagang nawala sa kanila. May partner at saka kamodi, may kasado ng roll out ng ayuda para sila sa transport sector. Although ang uunahin syempre, tricycle drivers. Yung sa tricycle daw kasi ang dahilan ng DSWD, mayroon na silang listahan from the LGUs. Maaari na ba namin mahingi, sir, yung pulso nyo dito sa ayuda na ito? Yung subsidy po na sinasabi nilang 5,000 piso na ibibigay nilang subsidiya sa mga traditional objective
at gayon din sa tricycle. 12,000 naman ito doon sa mga modern, dahil mas malaki ang nawalang kita ng mga modern sapagkat kung ang mga jeepney driver ang nawalang kita sa kanila ay nasa 42,000, ang mga modern po ang nawala po sa kanila almost 90,770 yung nawalang kita nila sa loob po ng isang buwan. Kaya yung pong usapin ng subsidiya ay hindi talaga siya yung magre-resolve doon sa sapagkat ito ay once in a month lamang. Halos wala ring saysay kung patuloy naman natataas yung presyo ng petrolyo. Sapagkat yung 5,000 na sinasabi po ng gobyerno, previous lang po gagamitin ng ating mga jeepney driver at halos 4 na araw naman sa mga taxi at sa mga TMBS. Ang hirap nun, pagkatapos niyan, ay nadyan yung mga pagtaas ng presyo din para ng petrolyo. Oo. So, sir, although syempre, pabor naman kayo syempre na mabigyan tayo ng ayuda, sadyang hindi lang ito yung pinaka-immediate solution dahil one time lang ito eh. Talaga ang immediate solution natin, lalo pa kapag panahon ng crisis, magkaroon na ng adjustment itong pagpapatupad ng excise tax sa langis. Dapat pag-aralan talaga po ng gobyerno lalo na sa ngayon, yung ito malalang krisis. At batay po sa mga pag-aaral ay tatagal itong US aggression na to yung panggigera ng Estados Unidos laban dito sa mga bansa na kung saan may mga supply ng produktong petrolyo. Kaya talagang magsasuffer yung ating ekonomiya, yung ating mga mamamayan. Kaya ang sinasabi natin ay kailangan may kagyat na solusyon ng gobyerno. Hindi pa patsi-patsing solusyon ang kailangan natin Ang kailangan natin ay solid na solusyon ng pamahalaan. Alright, Kamodi, baka may mensahe pa ho kayo sa ating mga tagapakinig na sa inyo pagkakataon. Tayo po ay nananawagan sa ating mga pasahero, sa ating mga mamamayan na usapin po ng labang ito ay hindi lamang laban ng ating mga driver at mga operator, kundi ito ay laban ng mamamayang Pilipino. Kung dinahin po natin itong kapabayaan ni Bongbong Marcos sa usapin na nagaganap na krisis, tipong nasa ibang bansa pa siya hanggang nagaganap itong krisis na ito, na dapat ay harapin po natin, buligligin po natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Panawagan po natin na ibasura ang old regulation law, tanggalin ang excise tax sa langis at tambat para at least kahit paano ay makagapay yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa sa kanilang mga pangangailangan. Nga pala, last na, Kamodi, may kinakasa kayo na programa or transport strike, tama ho ba? Opo, at bukas po ay maglulunsad po tayo ng preskon. Kasama pong iba't ibang sektor at transport sektor. Dideklara po natin yung pambansang protesta na may kakibat na welcome transport strike laban sa US aggression, laban sa kapabayaan ni Bongbong Marcos, laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bukas po, i-announce po natin. Alright, maraming salamat, Kamodi. Ingat po kayo. Salamat po, ingat din po kayo. National President ng Piston, si Kamodi Floranda. Samantala, Flash Report! Flash Report! Kapapasok lamang hong balita, security escort ni Manila Mayor Isko Moreno patay sa riding in tandem. Ibabalita sa atin RH29, Boy Gonzales. Boy. Edniel, malungkot na balita, patay ang isang security escort ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso matapos barilin ng mga suspect na sakay ng motorsiklo sa Tondo, Manila madaling araw na linggo. Kanina madaling araw to, Edniel, kinilala ang biktima na si retired police na si George Capistrano, 56 anyos, at residente sa Balot. Batay sa paunang ulat ng Manila Police District, naganap ang insidente bandang alas 12 ng madaling araw sa kanto ng Salonga at Buendia Street. Ayon sa pulisya, agad na sinugod ang biktima sa Tondo Medical Center, ngunit idineklara itong dead on arrival ng attending physician. Sa payag ng asawa ng biktima, nasa loob umalis siya ng kanilang bahay nang makarinig ng 2 putok ng baril. Nang lumabas siya upang tignan ang nangyari, nakita na lamang niya na ang kanyang asawa na nakahandusay sa kalsada. Pinaghahanap na ng pulisya ang 2 suspect na sakay ng motorsiklo na mabilis na tumakas matapos ang pamamaril. Patuloy naman ang follow-up investigation ng Manila Police District upang matukoy ang motibo at pagkakilanlan
ng naturang mga suspect. Ito si Bel Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Flash Report. Flash Report! 7:38. Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! 7:38. This time check is brought to you by Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung isang dating kongresista nagawa yung pong pagpatay sa isang gobernador, what more yung isa pong vice-presidente. So, hindi po pwede maliitin ng Kamara itong ganito pong mga bagay na ito. Walang batayan para sabihin na ito po ay joke only. At in fact, ang sabi niya nga doon, no joke, no joke, no joke eh. So, sa papaanong paraan ho magkakaroon ng equivocation doon po sa statement ng atin pong Vice President. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila.
patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang Value Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point Bawat Maynila! Maynila! Ito ang Pilipinas! Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat sa bawat galaw. Ay, nako, idaan na lang natin partner sa sa TikTok craze. Sa kembot-kembot, gano'n. Hindi ako marunong talaga. Kahit Nakita ko anong nga yung video mo, gaganon-ganon ka eh. Ganon-ganon lang. Ganon-ganon. Ay, at least yung beat hawakan natin, partner, ha? Beat na lang ang hawakan. Hindi natin hawak kasi itong problemang ito sa gitnang silangan, eh. Bagamat mayroon hong development dito sa may Strait of Hormuz, nag-anunsyo si US President Donald Trump na yung kinalampag niya, rather, itong mga bansa, sabi niya gano'n, yung mga bansa nakikinabang sa Strait of Hormuz dahil, for context, 20% ng langis ng buong mundo, dito ho idinadaan. Binarhan ho yan ng Iran dahil ho sa gera. Sabi ni US President Donald Trump, kung kayo, bansa nakikinabang dito, magpadala kayo ng warship. Tulungan nyo kami na gawing malaya itong Strait of Hormuz. Diba? Kayo umatake dyan. Bakit? Dama yung ibang bansa kasi. Pati kami kailangan magpadala ng warship. Ngayon, pati tuloy yung mga superpowers gaya ng ibang bansa, France, China, UK, pa mga niname drop ni Trump, magpapadala raw allegedly ng warship, or at least kinalampag niya para magpadala ng warship to help the Americans free itong Strait of Hormuz, partner. Kaya lang, sabi naman ng Iran sa kanilang separate statement, hindi naman namin hinarangan ng Strait of Hormuz eh. Pwedeng makadaan dito basta't hindi US at hindi Israel flag vessel. Dito sa sahig. Ayun na nga sinasabi ko. Ay, sabi ni Teresita Atienza, one-time subsidy lang yung ayuda. Tuloy-tuloy naman ang increase sa presyo ng petrolyo, kaya parang wala rin itong ayuda para sa ating mga PUV. Ayan. Sabi nga dito ni Jocelyn Palabrica, para makatipid daw, gawing minimum ang sahod ng presidente, congressman at senador. Problema, hindi ho presidente ang talagang, ewan ko hawak tayo ng mga negosyante talaga, partner. Matakibo, no? Wala pang, ang sabi ng Department of Energy, 2 buwan ang ating inventory ng langis. At sinasabi din ni Pangulong Marcos, meron tayong enough stock. Bakit wala pang isang linggo? Taas agad. Nagtaas agad sila. Tapos ngayon, magto 2 weeks o 3 weeks pa lang, 20 pesos agad ang imamahal. Ibig sabihin, kung iisipin mo, hindi pa naman natin na natutuyot yung supply natin ng 2 buwan eh. Pero ba't parang ganito, nagpapanik na silang lahat, di ba? Hindi na nagpapanik. Inaabuso, partner. May pang-aabuso na sa bagay ng mga negosyante na magpatong ng presyo doon sa kanilang mga produktong petrolyo. Nako. Sabi dito, partner ni Sir Ohencio, di kanina natanong natin ano ba ang kanilang mga way para makapagtipid. Sabi niya, gagawin niya daw ay pangmatagalan na ulam na daw ang iluluto niya. Yung lunch daw, ginawa niyang breakfast. Pati na tanghalian, prutas na lang daw. Sa gabi, wala nang kain. Tuturuan ko kayo ng tuturuan kayo ng isa ko pang technique, partner. Anong technique mo yan? Kahirapan. Hindi, ang technique ng partner, yung intermittent fasting, IF. Tubig-tubig lang. Hindi, siya,
yung dating kain mo ng umaga, hapon, o tanghali, tapos gabi, may merienda pa. Ngayon, ilan na lang? Ano na lang, isisiksik mo siya sa isang oras sa isang certain period of time. For example, 8 hours lang sa 24 hours. Ginagawa yun ng ilan ng mga nagpapapayat. 8 hours lang sa 24 hours sila kakain. Tapos walang strictong oras yun. Tama ba ako sa mga health buff dyan? Yung 8 hours na yun, walang specific time kung hindi siya morning lang o hapon. Pwedeng kunwari ang kain mo 8 a.m. to 8 plus 8 5. 8 to 5, di ba? Yung 8 oras lang na yun. Yun lang ang kain mo, di ba? 8 to 4 lang. 8 to 4 or 8 to 5. 8 to 4. Kasama break time sa office. Kasama break time sa office. Yung office hours mo lang, 8 to 4. Doon ka lang kakain. Yung the rest of the period ng isang buong araw, hindi ka kakain. Dual purpose yun. Tipid na dun sa... makakapag IF ka na for the sake of healthy living. Tipid ka pa. Makakatipid ka pa sa pagkain kasi hindi ka na magdi-dinner. Di ba? Yung ganong klase ng ng diskarte. Ayaw ako ng fasting, sabi ni Teresita Atienza. Sabi niya pa nga, buti daw may stock siya ng peanut butter, matagal daw mag-expire. Buti pa si Ma'am Teresita Atienza. Sabi naman ni Marga Ilustre, sabi niya gano'n kayo na lang daw ang nagbabalita ng kanina niyo pa raw binabalita yung dagdag presyo ng panisal, baka mamay totohanin daw ng mga bakery. Kaya talaga ang mga teknik ng mga negosyante partner. Pag narinig din sa balita, may krisis. Mahal nga natin to. Para meron silang dahilan. Ginagawa talaga nilang yan sabi kasi sa interview natin kay Sir Chito Chavez, yung mga community bakery, sila yung unang-unang nakararamdam ng taas presyo ng langis. Ay, binabati natin ng happy listening. Si, advance happy birthday pala, si Cora Caburaw. Pagbati mula kay Melda, Susan San Pablo at Willie Relador. Magandang umaga. Ay, nalala ko lang, birthday pala nakaraan ni ating Raya Kapulong ng bossing dyan sa Abante Radio. Nalala ko kasi yung partner niya, si Francis Polbe. Inarbor ko yung cup, suot ko ngayon Kaya nakita ko sa screen. O nga pala, tingnan natin kasi binati ako ng birthday ko Happy birthday kay Boss Raya. At regards rin kay, kay Kuyang Kiko Francis Polbe. Sabi ni Ronaldo Andres, keto diet po ang tawag doon. Yung keto naman, nagbabawas ka ng carbs, tama ba ako? Yun ang keto. Diba? Hindi ka kumakain ng... Yung IF sa oras siya. Oras lang. Kasi intermittent ka Ibig sabihin may laktaw-laktaw sa Tagalog. Intermittent. Pag-usapan pa natin yan mamaya. naging health topic na tayo. Sabi ni Sir Francis, ang pagtitipid niya daw yung sa kuryente din kapag hindi na daw. Diba? Yung kuryente talaga kaya lang, ang problema dyan, yung mga naka-work from home. Oo nga. Talagang aray sila. Mamaya, sige, pag-usapan natin yan. 9 minutes bago alas 8. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
Simula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Six minutes na lamang. Maynila! Ito ang Pilipinas! Bago umaga, alas 8 ng umaga. Sayaw na lang natin to, partner. Napapaganon-ganon na nga ako eh. Paano yun? Ay, huwag niyo hong bibitawan ang inyong mga sinturon. Magigpit pa. Kung maihigpit pa ho yan. Ayaw ko talaga yung payo na yan, pero wala talaga akong magawa kundi sabihin eh. Nakakababa ng moral pag ganun na maghigpit pa talaga ng sinturon. Pero although meron din namang partner, magandang wisdom doon dahil hindi rin mo naman pwedeng iasa rin syempre sa gobyerno lahat. Alam nga namang langawin ka dyan. Di ba? Magantay-antay lang ng biyaya. Pero syempre may mga bagay kasi hindi natin kontrolado rin. At ang tanging makakabigay lang ng kumbaga maiibsan to kapag kumilos ng pamahalaan. Mantakay mo 3 weeks na, 2 weeks na. Lalo nagkaroon ng krisis. Wala pa rin fair increase para sa mga transport sector. Wala pa rin silang ayuda, i-roll out pa lang sa Martes. Tapos tricycle driver pa ang start. Diba? Gano'ng katagal pa tayo kikilos? Ilang naman eh. Alam naman natin kumikilos ang pamahalaan pero yung partner yung kumbaga hindi patay ang kabayo. Kapag dumating. Alam ko ba't ko binabanggit yan? May balita tayo kanina eh. Sa may Mandaue City. Kasagsagan ng pumila ho sa ayuda para sa Bagyong Tino pa. Partner, Bagyong Tino pa yan. Last year pa yan. Diba? Pumila dun sa ayuda para sa halagang 5,000 piso. Hindi natin minabalit yung 5,000. Malaki ho yan. Malaki na yan. Malaki ho yung 5,000. Kaso, ibinibigay o ipinila ngayong Marso. Last year pa ho, letter T na Bagyong Tino last year. Ngayon pa lang nila nakuha yung kanilang ayuda. Hindi lang yun. Dahil sa siksikan siguro, factor na rin yun at init marahil. Kung ano mang kondisyon, siguro may sakit din si Madam. Siya ho ay nahimatay at kalaunan nagresulta sa kanyang kamatayan. At kung di ako nagkakamali, ang bunso niyang anak ay 6 months old. Grabe, no? Imagine mo, na-survive mo yung delubyo. Na-survive mo yung pinaka-bagyo. Pero dun ka mamamatay sa kuhaan ng ayuda. Di ba? Anong kabalintunaan yun? Ito yung sitwasyon ng Juan de la Cruz. Di ba? Hindi man mamatay ng dilat ang mata mo dun sa krisis. Bagyo, gera, kung ano pa man, pandemya. Mamamatay ka doon sa kakaantay ng tulong sa iyo eh. Hindi lang yun. Pati ron sa mismong paraan kung paano makuha yung tulong na yun. Hanggang sa kahuli-huli ang yugto ng hininga mo, partner, nang lilimos ka.
Nanlilimos ka. At alam mo partner, minsan napapaisip ka dyan kasalanan mo bang lumaki kang ganto, nasa ganto kang sitwasyon, o may parte rin ng mga nasa paligid mo Ayun ng nga, gobyerno? Doon nga papasok, partner. Syempre, again, hindi natin lahat pwedeng iasa sa pamahalaan. Tama ko yung sinasabi ng mga nagko-comment at ng ilang mga eksperto, ilang ekonomista, pero ang punto rito, may mga pwedeng gawin ng gobyerno. For example, pwede nilang bilisan ng pagbibigay ng tulong. Diba? Imagine kung mabilis ang tulong. Di sana noon pang pagtapos mismo ng bagyo, ay bigay 5,000. O hindi rin sana ngayon. Na, di ba, kung sumabay man sa kung anong karamdaman ni Madam. Pero, alam mo, hindi natin isinisisi sa pamahalaan na may nasawi. Pero, mapapaisip ka di ba? Agang sa kaduluduluhan ng hininga ng isang tao, sablay, may nagkulang. Di ba? May pahuli-huli, may tutulog-tulog doon sa serbisyo. Dapat sana, sa very first day, actually day 0 nga dapat, nakaabang para sa kanya. At balikan ko, partner, sabi dito ni Sir Antonio Carrasco, parang pinaparusahan din daw tayo sa ginawang pambobomba dyan sa Middle East dahil nagtaasan din ang bilihin at maraming nawala ng trabaho. Ayun nga. Sabi niya kasi si Ed Parosa pinaparusahan din tayo. Si Raul Destacamento, ayan. Nakikinig daw sa atin sa mini radio. Si Ringo Placides, good morning, wala naman sa Batanes. Uy, kumusta dyan sa Basco? 100 pesos. Silang unang-unang naging 100 pesos ang gasolina, diesel. Dito sa Quezon City meron pero nauna dyan sa Basco Batanes. Kamusta ang mga presyo ng mga gasolina dyan? Sa bagay, di mo naman kailangan dyan ng kotse, partner Kagandang lugar. Yun ang, alam mo yun, yan ang isang gusto kong puntahan, pero mahal. Sobrang ganda, pero sobrang mahal. Ewan ko ba dito sa Pilipinas? Lahat na lang, kamalian. Pero napakaganda dyan, sa Batanes. At sulit talaga, partner, kapag nagpunta ka. Kaya lang, di mo kailangan ng kotse dyan kasi for tricycle lang, mapupunta mo lahat ng malulupit na lugar dyan Dahil hindi na makalakihan din yung pinaka-town. Ayan. At saka puro dyan, puro reservist. At yung mga kasundalohan buong bayan ata dyan Sabi ni si Tornino Lau ay senior, para magtipid daw, partner, mag-fasting na lang tayo. Ilang araw daw? 40 days daw. Para si Jesus Christ. Grabe naman sa 40 days yan. Fasting at tipid ang pinag-uusapan, hindi penitensya. At sabi dito ni Sir Joel, dapat daw walang pilian pagdating sa ayuda. Ayan, sa tama. panahon ng krisis. Hindi mga driver ang apektado ng krisis, diba? Uy, driver ang apektado, number 1 affected. Pero dapat talaga gawin targeted. Sabi nga ng ekonomista sa RCBC partner si Sir Michael Ricaport, panahon ng DZRH, kung magbibigay man ng ayuda, dapat targeted. Ibig sabihin, yung tinamaan talaga. Para hindi naman din bumuhos ng husto yung pera at di rin naman mapunta dun sa wala. At least kahit pa paano, kasi pag ginawa man targeted yung ayuda, for example, si tricycle driver nabigyan ng ayuda, ang tendency, hindi siya managa ng pasahe. Pero kung wala siyang ayuda, 3 weeks na, mananaga na yan ng pamasahe. Parang gano'n At saka alam mo, minsan iisipin mo rin pagka binigyan sila ng ayuda, after nung ayuda, nasa choice pa ba nila na magpasada? O mamamahinga muna sila ng onting panahon? Pwede rin. Kasi meron silang meron silang pera. Parang yung mga nabibigyan ng yung sinasabi nila sa 4-piece beneficiaries, pinansusugol na lang doon ng iba. At saka factual yun na may mga na-arresto ang PNP, partner. Diba? Kasi makita mo sa sa listahan kung ano yung pangalan mo, 'di ba? Yung background mo, makikita 4-piece beneficiary ka pala, pero nandoon ka sa upukan ng Caracruz, 'di ba? Oo, 'di ba? Kaya talagang hindi mo pwedeng iasa sa gobyerno lahat. Tama rin si Isuki 4722. Apektado ang private employees, yan, yung mga nasa middle class din daw, mababa ang sahod. O nasa private sector na mababa ang sahod, walang ayuda. Walang ayuda. Yan iniisip din yan. Sana ba magkakaroon ba ng taas sa sa sahod, taas sahod ng mga empleyado? Hindi kasi sumasabay. Kaya baka naman. Cross fingers na. Kapasarap na naman tayo yung kwentuhan. Taas sahod na naman kasi pinag-uusapan. Kami yung nakasama, minus Miss Let Narciso. Ito po si Vino Pearl Hesoro. Ako naman si Edniel Parosa. Hawakan nyo ang beat. Ito po ang Maynila into Pilipinas. Susunod na isyong pambayan with Milky Rigunan.
8:02 ng umaga.